Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa mga Dabarkads and syempre sa loob at sa labas po ng Itbulaga. And unahin nga natin itong panibagong senatorial preference survey ng mga senador. So pang ilan na kaya si Tito Sotto? So ang nangunguna po 1 and 2 si Bongo ng PDP Laban 64%, 1 and 2 Erwin Tulfo, pangatlo, panglima, Ven Tulfo, pangatlo hanggang 8 si Tito Sotto, 3 to 8 naman si Bong Revilla. So still, hindi po natatanggal or naalis si Tito Sotto sa top 10. Talagang malinaw na pasok at panalo na po si Tito Sen. Agree ba kayo sa survey na ito mga kadabarkads? And speaking of Tito Sotto, nagbahagi nga po siya ng video sa kanyang Facebook account at makikita nga dito na kumukuha po siya ng lechon or naghahati po siya ng lechon sa video na ito. Ito daw po ay Cebu Lechon the best. So hindi natin sure kung si Tito Sotto ay nasa Cebu ba ng time na kinuhanan po ng video ito. Pero talagang hindi po sa biro pero napakasarap po talaga ng lechon Cebu. Talagang the best. Kaya habang pinapanood ko nga po ang video ni Tito Sotto, natatakam talaga ako sa video niya. By the way, Tito Sen, hinahinay lamang po sa pagkain ng lechon dahil ang lahat ng sobra ay nakakasama. And speaking of Tito Sotto, naglabas nga siya ng panibagong statement tungkol ito sa Food Month. Sabi niya maligayang Filipino Food Month, alinsunod daw po sa Presidential Proclamation number 469, 2018, ipinagdiriwang daw po natin ang Filipino Food Month tuwing Abril taon-taon upang itaas daw po ang antas ng kaalaman ng publiko tungkol sa pagkaing Pinoy at sa prosesong pinagdadaanan ng produksyon nito. Nagbibigay daan din ang selebrasyon ng Filipino Food Month para mapalawak daw po ang suporta ng publiko, pamahalaan at private sector sa mga magsasaka, food producers at food industries. Mahalaga ito daw dahil sila ang susi mula sa pag-ani at pagproseso ng hanggang sa pagluluto at pagdidistribute ng mga pagkaing Pinoy patungo sa hapagkainan ng bawat pamilya. Higit daw po sa lahat, paalala rin ang Filipino Food Month na sinasalamin ng pagkaing Pinoy ang ating mayamang kultura bilang isang bansa. Ang bawat sangkap at paraan ng ating pagluluto ay refleksyon ng ating kapaligiran at kakayahang umayon sa pagbabago. Ano man daw ang dumaang panahon, unos o teknolohiya, nananatili tayong malikhain at magalang sa ating mga tradisyon, alang-alang sa sustansya, linamnam at busog na sikmura. Muli binabati ko po ang buong bansa ng Happy Filipino Food Month. Let's support local Filipino food products. Samantalang si Dabarkads Juday naman po ay merong message or mensahe para po dito sa kanyang asawa na si Dabarkads host Ryan Agoncillo na nagdiwang ng birthday kahapon. Sabi niya nga dito, to the man who show me what real love truly is, the best in so many ways, I am so grateful that you were born. Happy birthday my love, sorry, lugi ka talaga sa akin sa mga pictures. I love you. So sana nga po, diba, ay makasama na natin si Dabarkads host Ryan Agoncillo. Lalo na po, bukas, araw yan ng Sabado kasi talaga namang marami na po ang nakakamiss sa kanya mga kadabarkads. Isa po sa napakahusay na host itong si Ryan Agoncillo ng Itbulaga. Samantalang another OG Dabarkads naman ang merong nakakaiyak na statement para po sa lahat. So sa mga nagsasabing hindi daw po Dabarkads, itong si Sharon Cuneta, meron nga po ako nabasa na itong si Dabarkad Sharon Cuneta ay dati po palang host ng Itbulaga. Isa talaga siyang OG Dabarkads. Sabi niya nga dito sa kanyang post, ayokong nagkakasakit pag wala si Kiko. Namimiss ko ang asawa ko at ayokong natutulog nang wala siya.
Iba kasi talaga mag-alagang asawa. Nakakainis din kasi kung wala akong sakit sana, kasama niya pa ako mangampanya. Okay lang, uuwi na siya bukas pero kung kailan ako sick na taon naman 2 nights siya wala. Okay lang po, nilabas ko lang. Thank you po for praying for me. Love you all. God bless you. Sabi niya pa sa kanyang isang post, I am still always laying down on my bed as I am still always now seated. I still don't know what hit me, but if I stand or sit too long, headaches and hilo hit me hard. And I am just scared that I might have to throw up again. Sorry, that's graphic. Please pray for me. Thank you. So, nanghingi po ulit siya ng dasal mga Kadaver Gods and sana ay isama po natin siya sa ating mga dalangin na mapabilis po ang kanyang paggaling. So, hopefully sa 46th anniversary po ng Itbulaga mga Kadaver Gods ay present ulit itong si Daver God Sharon Cuneta. And speaking of anniversary po ng Itbulaga ngayong darating na July, meron na po mga nagme-message at nagtatanong sa atin kung saan daw po gaganapin ang 46th anniversary ng Itbulaga. Kung dito daw ba sa Mandaluyong sa TV5 or sa mas malaking venue. Yan po ang ilan sa mga katanungan ng ating mga Dabber Gods na talaga namang excited na din po na salubungin ang 46th year anniversary po ng Itbulaga. So sana nga po mga Dabber Gods ay mag-anunsyo sila no, ng tungkol dito and sana sa mas malawak po na venue. Sana sa Meralco Theater, no? Sana ipagamit po sa TBJ Production ang naturang venue nang sa ganun ay mas marami pong Dabber Gods natin ang makapunta sa 46 years anniversary ng mga Dabber Gods at syempre ng Itbulaga. Nung nakaraan kasi, 'di ba, ay sa TV5 lang tayo. So, nung sa TV5 lang po ginanap, parang ang dami pong gusto talagang umattend pero hindi na po kaya ng kapasidad ng naturang studio. Nasa 200 to 300 lang ata mga Kadaver Gods ang kayang ilaman ng Itbulaga studio ngayon dyan po sa TV5. Kaya sana ay mas malaking venue ang hiling natin at ng mga Dabber Gods. Nang sa ganon, mas marami tayong magse-celebrate at sasalubong sa panibagong year na naman na nadagdag dito po sa Itbulaga. Pero kung sa TV5 pa rin naman, okay lang din mga Dabber Gods. Sabi nga po ng TBJ, maliit man po ang kanilang bahay, napakarami naman po ang nabibigyan nila ng kasiyahan araw-araw. And syempre, marami din po ang nagmamahal sa kanila. At kayo yon mga Dabber Gods. Kaya naman sabay-sabay nating salubungin ang 46 year anniversary, maliit man or malaki ang studio or venue ng Itbulaga.